Magsilod po ang lahat bilang tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katao nating minamahal na Apo Kunching. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino ngang katauhan ang makalilirip sa kapangyarihan niya? Sino ngang katauhan ang magbabahagi ng sino at gayon siya? Sino nga ang maglalahad ng kanyang kadakilaan? Wala ni isa man, maging matalino man, at pinakamatalino sa sanlibutan. Espiritu Santo, taglay ng sanlibutang ito. Pag-uulat ay taglay, pahayag ay ginagampanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ang makapagtitibay na ganap kung mayroon siyang maraming iniisip? Ang maraming pag-iisip na nagaganap sa buhay ng tao, maraming tinataglay ang pag-iisip, yaon ang nagbibigay ng kaguluhan at kalituhan. Yun ang nagbibigay ng kung minsan ay paghina, kahinaan. Sabihin mo mang kaya mo, pag biglang pumasok sa isip mo, ganito, ganyan, wala na. Nasira na yung kakayahan mo. Naiba na ang pandama mo. Alam mo nang kayang-kaya mo. Subalit kapag may narinig ka na para bagang nakasira sa isip mo, nag-iba na naman ang plano mo. Nagtalo-sira na naman. Gayon ang tao. Yan ang tao. Ganyan ang pag-iisip ng tao, ang damdaming pang tao. Ngunit ano baga ang nais ng Ama? Ang maiba sa gayong pag-uugali ang tao. Kaya ibinahagi niya ang Espiritu niyang magpapatibay, magpapatatag, magbibigay linaw at liwanag, sa gayon, mapapatotohanan niyang buhay nga pala ang Ama. Tapat nga pala siya. Kaya't ang mga anak niyang nakadama, nakakilala, sa panuntunan at pakikipagtotoo ng kanyang espiritu, kahirap nilang tanggapin. Sino ang mahirap tumanggap? Ang kapwa nila hindi nila maunawaan. Bakit kayo ng kapwa nila? Bakit ganyan ang kapwa kong ito? Anong naiba sa kanya? Wala namang nababago sa buhay niya. Bakit ganun daw ang sabi niya? Ganyan daw ang sabi niya. Puro ganun daw. Sapagkat hindi nga nila nararamdaman ng mga naiiba na at nag-iiba na. Kaya't marami silang hinahanap na pruweba. Marami silang hahanapin tulad ng Kristo, nang dahil kaiba sa ginagampanan ng magagaling mangaral, dalubhasa sa kasulatan, dalubhasa sa kautusan, maraming hinanap, maraming hahanapin, at gustong makita. Ngunit ang katotohanan, sila rin natututong mamangha. Sila rin namamangha, hindi lang matanggap ng sarili nila. Sapagkat hindi nilang tanggapin, hindi nila kayang tanggapin, isang hindi nag-aral, isang walang karunungan sa karunungan panglupa. Mas hihigit pa ba ang karunungan sa kanila at yaon ng tao? Kaya kapwa espiritu, silang nagkakaugnayan, silang nagkakaunawaan at sila ang parehas ang pandama.
Kaya naman, napakapalad ng mga matatalinong naisuko ang sarili dahil sa Ama, hindi ganang sa kanila. Dahil sa Ama, hindi ganang pagkatao lamang nila. Kaya't ang bawat tumalima sa kalooban ng Ama, napapatotohanang buhay ang kanilang tinatawagan, buhay ang kanilang sinasamba, sapagkat sila mismo may pagbabago sa sarili. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan mula kay Juan. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ibang bangkang galing sa Tiberias at sumadsyad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siyang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang pinagagawa niya. Tugon ni Jesus, "Manalig kayo sa sinugo niya." Ito ang pinakamahirap na pag-ukulan ng pansin at tuwirang paniwalaan. Manalig kayo. Sapagkat maraming tao ang sinasabi, "Nananalig naman ako." Ngunit sa pananalig ay hindi nagmumula sa puso. Wala sa puso. At kung nakita ninyo ang katotohanan, kung katotohanan ang nakita ninyo, kayo mismo, mararamdaman ninyo kung papaano kumilos ang Ama sa buhay nyo. Sa papaanong paraan niya pinakikitang siya'y buhay. Yaon na nga ang mga naghahayag sa inyo na sa dating buhay, umiinom sila ng ganito at ganyan, marami pa silang ginagawa para lamang makatulog. Sa dating buhay, marami pa silang gagawin para sila'y mapatag. Sa dating buhay, marami pa silang kailangang kainin at inumin para sila'y mapanatag, etc., 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 wika ng tao. Subalit, ang wika ng Ama, tanggapin mo lamang akong bukal sa puso mo, pagtiwalaan mo kung hindi nakikita, at sa isip mo'y makapanahan ng mga aral ko, at maikintal ito gawa ng salita ko, at buhay mong pakikilala sa kapwa mo kung ano ako, at buhay ko rin pakikilala sa iyo kung sino akong tinanggap mo. Buhay ba, Ama? Kaya naman, katakatakang pagnilayan sapagkat hindi nila kayang unawain. Katakatakang pagmasdan sapagkat hindi nila kayang tanggapin. Paano kang nakakatulog yan ng mahimbing ganyan lang ang buhay? Paano kang masayang ganyang uri ng tao samantalang kasimple-simple lang halos kay hirap ng buhay nila? Yaon ang hindi mabili-bili at yaon ang hindi mabibili ng sinuman. Yaong kapanatagan na nagmumula sa Ama, yaong damdaming kalooban niyang naghahari, yaong hindi kayang ipantay sa anumang bagay, kaya't maliwanag niyang tinuran. Mag-impok kayo nang hindi nasisira sa lupa,
sapagkat ang salitang banal ay kailan may di mabubulok. Ang salitang banal kailan may hindi mapaparam. Ang salitang banal kailan may di kakalawangin. Ang salitang banal kailanman ay hindi mapapanis. Ang salitang banal ay hindi kailanman kakainin ng tanga. Kundi ang salitang banal, kapag ito'y nasa isip mo na, nasa diwa mo na at naruroon na ang pagbubukas diwa mo, sabihin mo mang wala kang pera mamaya, hindi mo ito iniisip, hindi mo ka natatakutan, sapagkat ang kapanatagan ay nasa sayo at habang pumapanatag ang isip mo, nawawala lahat ang takot at alalahanin mo. Sapagkat umaasa kang ang Diyos mo'y buhay sa'yo. Sapagkat nananalig kang may gagawin ng Diyos mo. Gumagawa ka ng mabuti, sinasabi mong mabuti, ang nagagawa mo, alam mong ang ganti sa'yo'y mabuti rin ito. Kaya't kung paano ang nagmimithi ng kabutihan, patag ang kalooban, payapa ang kaisipan, sapagkat umaasang ang Ama ang kanilang patuloy na sandigan. Buhay ba ang Ama? Kaya naman ang mga nakasumpong ng liwanag sa katauhan ng Kristo, kahit siya hinahanap. Ngunit at pasubali, may ilan ngang kaya lamang naghahanap dahil sa pagkain. Kaya't maliwanag namang tinuran, hinanap niyo ba ako dahil sa mga hiwagang nakita niyo? O dahil nabusog kayo? Mga minamahal, ganyan ang tao. Kung minsan hindi lang maamin sa sarili. Kaya lamang magsisimba, kaya lamang mananalangin, para magsabing, naka-Diyos naman ako, nasa Diyos naman ako. Ngunit, nasaan ang kalaliman? Nandun ba ang kalaliman? Para maipadama mo sa amang tinatawagan mo, sa Kristong hinahanap mo, na nandun siya sa puso mo? O ang nasa isip mo at nasa puso mo ay kung anong mga bagay na malaga? Kaya naman, sa dami ng iniisip ng tao, nakapagpapalito, nakapagpapagulo, at nakapagpapahina ng damdamin, sa takdang araw, hindi pakikinabangan ang mga bagay na inimpo. Sapagkat, ito ang nagpahirap ng isip, ito ang nagpagulo ng damdamin, ito ang nagpawala ng kalooban na mabuti, kaya't ito rin ang nagpasakit sa maraming tao kung papaano sila'y naging alingas-ngas at di patag ang kalooban. Mga minamahal, mahirap niyong mawawaan ito. Ngunit ganang ako'y tinuturan ko'y totoo. Subukan ninyong maging ganap ang pag-iisip ninyo at maging patag sa bawat oras kayo. Tingnan ninyo kung hindi nga ang lahat ng araw nyo'y maligaya kayo at sa hindi nyo namamalayan, masandig lang kayo, tulog kayo. Sapagkat sa kapanatagan ng isip ninyo, nandyan ang pagdaloy ng tulog sa inyo. Nandyan ang pagdaloy ng mabuting damdamin sa inyo. Kaya naman, sa taglay nyong kabutihan na damdamin, sa taglay nyong kapayapaan ng kaisipan, relax na relax ang tawag nga ng tao. Kaya't, alam mo, may problema ka. Subalit diyaw ng naiisip mo. Kundi sa kabilaman ng tinataglay mo, pag upo mo'y tulog ka. Pagmulat ng mata mo ay maliwanag ang pag-iisip mo. Paggising mo'y mapayapa ang isip mo. Paggising mo'y makikita mo na ang mababuting ginagawa ng Ama sa'yo. Kaya di na magkaroon ng puwang anumang problema mo. Kaya't sa hindi mo namamalayan, umuusad ang araw mo, natatapos lahat ang kinatatakutan mo ay hindi nagaganap sa iyo, at ang bawat alalahanin mo na wala na pagdaka. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Ang sobrang pag-iisip ay nakapagbibigay sakit ng kuminsan ay nagkakaroon ng malilimutin. Sakit na malilimutin. Sapagkat nasobrahan na yung paggamit. Kumbaga sa
Pag-aralan ninyong poso, sa katagalan ko minsan inuuhaw na. Kung di mo sasalubungan ng tubig at sabay bomba, hindi na siya mabubuhay, di ba? Ganyan din naman ang isip ng tao. Kahit tagal mong ginamit siya, halimbawa katulad, nag-aaral ka pa lang, ginagamit mo na siya. Nung naghahanap buhay na, ginamit mo na siya. Nung magka-problema ka, ginamit mo na siya. Nung malungkot ka, ginamit mo pa rin siya. Lahat nagkasama-sama na yan. At hindi kayang gamutin yan ng gamot. Masisira ang kadalubhasaan ng talino ng tao. Kaya naman, pag dumaing ka sa manggagamot mo, bakit iniinom ko naman yung gamot ko? Pag nakainom ako, makakatulog ako. Pagka hindi ako uminom, ando na naman ang kabalisahan ko. Sino ba ang magbibigay ng kapanatagan? Hindi gamot, hindi tao. Ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Itaga niyo sa bato. Hindi tao, hindi gamot ang magbibigay kapanatagan ng isip. Kaya't inyong suriin, kung minsan, ay overstress na ako, mag-out of town muna ako para malibang. Habang nasa out of town, ang isip ay nandoon sa iniwanan. Napatag ba yan? After ng out of town, nagbalik, yun pa rin, dala pa rin. Walang naiba, walang nabago. Ano ang nabago? Yun pa din naman. So, nag-relax ka nga. Nagmamasid ka. Tinitingnan mo ang magagandang view. Magandang tanawin na nilikha ng Ama. Ngunit walang maganda sa isip mo. Magagamot ba yan ng mga nakikita ng mata mo? Magagamot ba yan ng masasarap na kinakain mo? Subalit, subukan nyo. Patag ang isip nyo, patag ang kalooban nyo. Ang Ama'y nakapananahan ng Espiritu niya sa inyo. Hindi man kayo mag-out of town. Kasabay ng inyong paglutas sa problema, kasama nyo siyang lumulutas, nasa isip at damdamin nyo, tapos ang problema nyo, tapos din ang inyong mga kaguluhan. Buhay ba, Ama? Ano ang pamamaraan? Pagsuko lamang. Iba yung sinasabi ng bibig sa ginagawa ng puso. Sapagkat gaano man kadalas sambitin ng taong sumuko na ako, ngunit hindi pa totoo sa puso, hindi pa rin magkakatama ang isip at damdamin. Ngunit subukan nyo, nang isinuko nyo ang sarili nyo, pinagkatiwala nyo ito sa Ama, mawawala ang takot nyo. At ang takot ay nakapagbibigay sakit. Ang pag-aalalay nakapagdudulot ng sakit. Ang galit nakapagbibigay sakit. Ang hinanakit nakapagdudulot ng sakit. Lahat ng ito ay nakapagdudulot ng sakit. Kaya gaano man ang gawin mong lumagok ng lumagok, uminom ng gamot, kung hindi ito nawawala, nandyan pa rin ang sakit mo. Sapagkat napagal na ang isip mo, napagal na ang utak mo. Kaya nga ang tao mayroong mekanism, hydronism, carbonism, hindi baga, nitrogen. Kapag lahat ng ito'y humihina, nandyan na yung impact. Anong cause ng sakit mo? Sa sobrang isip, gamit ng isip. Ngayon, kapag nasa banal na espiritu ka, gumagalaw ka, kumikilos ka, hindi pagal na pagal ang isip mo. Sapagkat ang Diyos na buhay na tinanggap mo, ang Diyos na kumikilos sa buhay mo, ang Diyos na nananahan sa iyo, banal na espiritu niya, siyang kaakibat mo't kasama sa bawat tinutupad mo't ginagampanan. Kaya naman ang bawat maghapon mo, ano ba? Basta ako'y magpapahinga muna.
Tatapusin ng Diyos yan mamaya. Gayon ang pag-iisip nila. Ano ba? Iwanan muna kita. Tatapusin niya ng Diyos mamaya. Sapagkat kasama mo siya. Sapagkat inibigay mo ang sarili mo sa Kanya, iniyukol mo ang sarili mo sa Kanya, kaya naman, lahat ng dapat gampanan mo, natatapos mong hindi ka nahihirapan, hindi ka nababagot, hindi ka nasasaktan, hindi ka naninimdim. Kaya't kampante ka, may pagtitimpi ang lahat. At siya ang pawang katotohanan. Kaya sumainyo ang kapayapaan. Yaan. Isang mabuting salamin sa inyo yan. Aanin mo pa ang pera mo kung ganyan ka na lang. Aanin mo na rin ang buhay mo kung ganyan na lang. Nakaupo ka na sa 2 gulong, ganyan pa isip mo. At yan ang di alam ng tao. Habang nandun sa pagsisigasig at pagsusumikap na makamit ang lahat ng gusto, di naalala yung aabutan niyang buhay. Sapagkat ang alam, yung hinaharap na pangarap, yung gustong pangarap, yun lamang tanggapin at hindi ng tao, kaya naghihirap ang pag-iisip niya sa pera, 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 pera. Sino bang nagpakapagal sa kapwa niya? At nagpakahirap siya para sa kapwa niya? Wala. Ngunit maraming nagdadahilang tao para sa kapwa niya, kaya nagpapagal. Alam lahat ng ama yan. Ngunit ano bang totoo? Para nga ba lahat sa kapwa niya? O para sa pangarap na nais maabot, marating, at takot, maubusan at mawalan. Mga mahal, kung lahat lang ng tao ay ang isip at damdamin ay pantay-pantay, wala namang gutom, walang magugutom, walang maghihirap, walang kukulangin. Sagana ang Ama. Kaya lamang, wika nga, kung sino makapangyarihan, siya ang may karapatan. Kung sino ang may kayamanan, siya ang nakakagawa ng lahat ng gusto niya sa buhay. Ngunit ang Ama, hindi siya gayon. Kaya naman, ang kanyang ginagawa ay hindi katulad ng gagawin ng tao. Pinababayaan lamang niya ang lahat ng nakalimot sa kanya. Kung inaakay ka, ayaw mo anak ko, darating ang araw, pagsasawaan din kita. Kung tunutuwid kita, ayaw mo anak ko, darating ang araw, iiwanan din kita. Kung sinasabihan man kita, di mo ako pinakikinggan anak ko, darating ang araw, pagsisisihan mo rin ito. Gayon lamang siya. Kaya naman, ang kanyang espiritu ay binabanya at binahagi sa mga anak niya upang ito ang patuloy na wag magsawang mag-ulat, magpabatid, upang ang tumanggap, makaunawang ganap. O sulong, sinong taong nagsabing, kaya ako nagpapayaman para may maitulong ako, kung kalahati man lang ng yaman ay pinamigay? Mayroon ba kayong matutukoy? Kahanga-hanga ito. Kahanga-hanga. Kung ang kalahati ng kayamanan niya ay pinamigay man lamang, sapagkat ang dahilan kaya nagpapayaman ay para sa kapwa at nang may maitulong. Ngunit iisipin ninyo, si Kunching lamang ito. At siyaan ang naganap sa panahon. Kung papaano nanguulat at inuulat ang totoo, hindi mapaniwalaan ng tao sapagkat di nila kayang gawin yaon. At yaon ang ayaw ng Ama. Yung sasabihin, paano po? Paano? Kapag tumigil naman ako,
wala na ako may pamamahagi. Alam din ng Ama yan. Kaya di mo man sabihin, kung isip at damdamin mo siya pa rin, may bibigay siyang paraan para makagantit, makapagbigay ka pa rin sa mabuting pamamaraan. Sapagkat ang wika nga niya, eto, ang puno ng kamote. Nakatanim yan. Eto ang baging. Eto ang mga sumuhol na talbos. Tumalbos ka dito, tatalbos ka doon, tatalbos ka dyan, susuhol, lahat yan. Maubos ba yan? Maliban, bunutin mo yung baging. Wala nang susuhol diyan. Sapagkat bunot, nabunot na. Ganyan din ang tao. Kung tunay na nasa mabutit mabuti ang ginagawa, pababayaan ba ng Ama ang kanyang kabutihan ay mawala? Pababayaan ba ng Ama ng kanyang kabutihan ginagawa ay mamatay? At siya'y masaktan, maparusahan? Subukan ninyo. Pag nilayan yung ganap ito, at matatanto nyo, masarap sa piling ng Espiritu Santo. Kaya nga't ang nakadama patuloy na hinahanap ang Kristo sapagkat nasisiyahan. Subalit ang naghahanap ng kabusugan lamang ng tiyan, naghahanap din sila. Ngunit iba lang naman ang pandaman nila. Kaya hindi maaring tukuyin ng dalawa na parehas silang tumatanggap sapagkat alam ng Ama ang tunay na tumanggap at hindi tumanggap. Alam ng Ama na kaya naghahanap. Bakit ko ba hinahanap ang Ama? Gusto kong gumaling. Bakit ko ba hinahanap ang Ama? Gusto kong magkapera. Bakit ko ba hinahanap ang Ama? Gusto kong masyahan. Gusto kong lumigaya. Ngunit itong isang totoo at tapat, bakit ko nga ba hinahanap ang Ama? Sapagkat maligaya ko, nadarama ko sa Kanya. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang nais ng Ama, lumigaya kayo sa Kanya, masyahan kayo sa Kanya, maging tapat kayo sa Kanya, magliwanag kayo sa Kanya. Kung magkagayon, ang bawat mabuti niyong natanggap sa Kanya, pakinabang na walang humpay habang kayo'y nabubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Pakatandaan ninyo, dumaratal sa tao ang hihina ang loob kapag may nararamdaman siya at mga dinadala sa buhay. Subalit kung tunay na banal na Espiritu ang naghahari, pagkatapos mong dumulog, pagkatapos mong mananyapit, pagkatapos mong manambitan, sasabihin sa iyo ng Espiritong hindi mo nakikita, anak, anong kinatatakot mo? Anong kinababahala mo? Hindi bagat maliwanag ang tinuturan ko kung may-ari ng buhay nyo? Kung magkagayon at tiwala kayo na ako nga ang may buhay sa inyo, na nagkaloob, nagbahagi, asamin mo't asahan. Habang ikay nabubuhay sa mabuti mong ginagampanan, ako naman ang sayo'y gumaganti. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, alam man ninyo kung ano ang pamamaraan at hindi naman ninyo madama ang katotohanan, hindi nyo pa rin lubos magagawa yan. Subalit, kapag nabatin mo ang katotohanan at naramdaman mo nga sa puso't isipan mo'y nananaan siya, hindi mo namamalayan, bawat araw ang ginagawa mo'y kalugod-lugod sa Kanya, kaya ikaw na nalulugod siya, nagagawa mo ring magalak mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya nga't kung tunay na naniniwala, binigay na ng Ama sa anak ang kapangyarihan upang matutunan ng mga anak niyang ibinaba ang kapangyarihan sa anak na pinakitungo't nakitungo naman kung tumanggap ngang tuwid at matuwid. Di nga ba't maaliw ang lahat? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos?
Buhay ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Dahil nabubuhay ka pa dito sa lupa, kailangan mong makitungo, makiisa sa kapwa mo, ano po? Bilang pagbibigay na lamang yun, bilang tao ka, para mapadama mo sa kanilang kahalagahan, pagmamahal. Subalit ikaw na nagtataglay ng Espiritu, hindi mo na kinasisi at hindi ka na masaya doon sa dating ginagawa mo. Halimbawa, di ka pa nakarating ng isang dako. Halimbawa, sa Boracay na minimiti ng mga tao, no? Ngunit ang Espiritu'y dinala ka roon. Yung mga tao't isip ay taong-tao, sila makita mo talagang tampisaw, magkakasayan, pero ikaw, di ka dun masaya. Naranasan nyo na po ba yaan? Makikita mo sa kanila parang sabik na sabik, parang tuwang-tuwang nakarating doon, tuwang-tuwang naparoon, pero ikaw ay parang, anong naiba? Wala. Di ba ga? Totoong-totoo po, ang tunay na kasiyahan at kaaliwan ay dito nagmumula. Kaya naman, hindi nagiging magastos pala yung nasa Panginoon. Kasi hindi mo pinapangarap yung lugar na yun, yung lugar na yan, lugar na yan. Kundi nakikiisa ka, nakikitungo ka, para lamang makialiw-aliw ka, ngunit wala sa iyo yaon. Bakit ba nagiging magastos ang tao sa kaluhuan? Pero hindi kayang tanggapin ng taong maluho sila. Pero kapag sinuri mo, kaya naghihirap ang isip at damdamin at naghahanap buhay para makalasap ng sarap, di ba? Pero alam niyo po ba, ang tinutukoy pala ng Panginoon na tunay na kaligayahan, kapag nasumpungan mo siya, hindi ka maghahanap ng mga kaaliwang pangsanlibutan. Sapagkat hindi ka na kailangang aliwin, masaya ka na. Totoong-totoo po, hindi ka na kailangang maaliw. So ngayon, halimbawa gusto mong makarating sa lugar na yun, gusto mo lang makita, para bang gusto mo lang makita, pero hindi na yung para mag-aliw ka, para maaliw ka. Kundi para kasiyahan mong matunghayan yung mga nilikha ng Ama. Kaya makarating ka man doon o hindi mo na pinapangarap. Tinatalaga mo na lang sa Kanya. Kaya naman, ang daming maiiba pala kapag ikay nasa Kanya ka na. Kapag ikay nasa Kanya na. Totoo po, subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Lalo na yung ganyang panahon, yung kainitan ng panahon na yan. Kung bilang tao lang po ako, hindi ko susut ito kita nyo, tagaktak ang pawis, pero ang sarap ng pakiramdam. Gusto nyo po bang sumuklob? Baka sakaling malamigan kayo. Ang isip nyo'y mabago. Buhay ba ang Diyos? Totoo po. Tingnan nyo po yung mga bata. Kung ano yung nakikita nila, ginagaya nila. At sa kanila'y baliwala yun dahil kala nila'y talagang gayahin ka man ay tama sila . Pero kapag sa matanda, ginaya ka sa mga ganon, kasalanan yun dahil may isip ka, di ba? Pero kapag sa mga bata, matutuwa ka pa. Kaya pala ang Kristo'y aliw na aliw sa mga bata. Totoong totoo. Sapagkat ang mga bata'y walang kamuwang-muwang, musmus ang kaisipan. Kaya kapag sila'y nagsalita, nakakatuwa. Kapag may ginawa silang bagay na nakita sa matatanda, natutuwa mo. Halimbawa po, mga bata na nakikita nilang naghahagis ka ng kende, no? Pagkatapos ginagamit nila sa kanila, alam kong may magagawa ang Ama. Silang magkakalaro, halimbawa, nagawa nila yon. Di ba matatawa kapag nakita mo? May babahagi lang po ako na talagang ang Diyos hindi papayag na walang gawin na sa dakong pupuntahan mo tutunguhan mo. Bilang pagbibigay po sa pamilya, kahapon pagkatapos ng misa sa Dalayat na ang kapatiran
choir ang naimbitihan pong umawit doon. Tumungo sa mga ilang kapatiran na pwede. May banding po kaming pamilya sapagkat aalis muli yung aking pamangkin. So dumating kami doon, past 4 na, 5 yata, 5 na may 6, bali, past 6 na po ako, nauna sila, past 6 na kami dumating. So, pinipilit ko pong kahit araw ng linggo ay makapag-Facebook ako dahil may pumapasok kasi sa messenger ko, marami. Wala naman pong, may wifi siya pero hindi ako makasingit. Ayaw na naman. Sabi niya, ayaw na naman na po talagang banding banding para sa pamilya mo talaga. Hanggang dumating sumapit na yung gabi, nagbanding silang magpipinsan, magkakasayan, magtitita nila. Si Bunso, tsaka yung asawa niya, mga anak namin. Sabi nila sa akin kanina, hindi ka ba maliligo? Sige ka ako, anong kalooban? Sabi ko po doon sa dalawang apo ko, pinaahon ko sa swimming pool. Halika nga kayong dalawa. Gamutin nyo nga yung tuhod ko. Sabi ko. Tinitingnan ko po kung susunod sila sa akin. Humiga po ako doon sa parang diban na ganyan. Nilapitan nila ako. Manalangin muna kayo kako. Manalangin muna kayo. Parehas silang, tigisa kayo kako ng tuhod ko. Nanalangin sila, tapos sinaplos nila akong ganyan. Pagkatapos, mama, halika na maligo na tayo. Sige na kako, mauna na kayo. Subalit udyok po sa akin, bago kami umalis, ako'y makilublob sa mga bata. Pinagkalipumpunan po nila ako. Silang mga bata, mga apo, pamangkin na bata. Andun, yung malalaki, sama-sama silang nakakatuwang may ginagawang palaro. Kami nito, nauna ako sa kanya. Sabi ko, halika apo, halika. Sabi ko, apo, malulunod ako, sabi nung apo ni kapatid na Maria. Hindi ka ako, sige, dumapa ka. Hanggang lang ka ako, tingnan mo nga, tularan mo ka ako sila. Hanggang sa lumipas na po yung mga ginagawa nila, nagpakita ng pasikat yung mga marunong lumangoy. Apo, tingnan mo ako, apo, tingnan mo ako. Ngayon po, gusto daw ng tinapay. Ay, ako na lang po apo. Walang palaman. Pinamigay, ayaw daw. Gusto daw uminom. Kumuha ng tubig. Sa madaling salita po yung mga baso nilang pinag-inuman. Pinagkukuha po ang tubig at lumapit sila sa akin, nagsasalita ng, sabi nung isa, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sabi niya, ginagamot kita, sabi nung isa. Tapos sabi naman nung isa, bubuhusan yung isa, magbago ka, pag di ka magbago, mapapahamak ka. Sabi nung isa. Sabi naman po nung isa, nagsalita ng, hindi niya po magaya yung sinasabi. Ano ka ako sinabi mo? Tapos, hindi po gano'n ang sinabi niya, basta may sinabi siyang ibang lengguwahe na, tapos sinunod yung Ave Maria Purisima, Diyos Ama, Diyos Anak. Sabi ko, Diyos ko, tama ko. Talagang napatawa po ako, sabi ko, eto ka ako, naging kaaliwan ko sa mga batang ito. Pagkatapos, sabay nila akong binuhusan at sabi ko, ay sus, hindi ako magkanda. Teka muna kako, teka muna. Sige. Tapos na kako. Sige kako, tapos nyo na akong benendisyonan. Sige, alin muna kayo naman kako. Yung isa sabkasisisid niya, aray, sabi niya, bago po nangyari yon. Apo, nauntog po ako ginanyan ko po, hindi po masyadong pinansin ng bata. Yung isang apo ni kapatid na Mariang panganay. Nung makita ko po may bukol pala, sabi ko, halika nga kako. At yung isa namang apo, tingnan niyo po kadakila ang Diyos. Sabi ko, pinasilip sa akin, silipin mo ang lalamunan niyang, yung isang apo naman.
Naku po, sabi ko, Diyos ko po ka ako, Ama, buti na lang, di kumikirot. Ito po yung tilak-tilao ka na, no, yung maliit. Magkadikit na halos yung tonsillitis niya. Napakalaki na. Ikaw nga kako, ikaw nga tingnan ko. Tingnan niyo po kabuti ang Diyos. Kahit saan kanda ko, inaatasan ka. So wala silang kamalayan, walang kamalayan ng sinuman. Dahil mga bata pa, no? Ginagamot sila, hinahapol silang ganyan, ginaganon, tapos pinaliguan. Sa madaling salita po, tingnan niyo po ang Diyos. Kung tunay na sinusunod niyo na po ang Panginoon, mararamdaman niyo po yung kanyang kalooban. Hindi po ba't maraming naghahanap ng kaaliwan? Sa kasinungalingan lang ng bata, matutuwa na po kayo kung mahilig kayo sa bata. Ngunit kung hindi kayo mahilig sa bata, maiinis kayo. Lalo na yung dinapog ka ng talaga lahat sila sumalok ng tubig at binuhos ka. Hindi ka magkanda o gagasa. Sabi ko, teka muna ka ako. Sa alip na hindi ako maligo, ay naligo tuloy. Ano po ang ibig sabihin? Tingnan niyo po ang mga bata, kung ano yung nakikita nila. Wala po silang pangunawa pa, wala pa silang kaisipan, subalit may natututunan po pala sila. Mayroon po pala silang mga hindi kayang ipaliwanag kung papaano. Ano po yaon? May takot din po sila. Gaano man sila kagulo, gaano man sila kakulit, nung tinawag na silang, halika kayo, halika. O tama na muna, maghilera muna kayo. Alam niyo po, kitang-kita yung paghahanay nila. Diretso sila. Dito po, kung walang bantay, katatanda na po, ano? Sila, ilan ang taong bilang nila? 4 na taon. Mag-aapat na taon. Magli-5 taon. Pinakamay edad sa kanila doon? Mag-6 na taon. Nakahilera po sila. Kagulo-gulo nila. Ang gulo-gulo nila talagang sisiran sila, salok dinib, taboy ng tubig, kasi may plastic silang baso. Pero nang sinabing, oo, tama na, Halika kayo din kayo naman ang babasbasan, kayo naman ang bebendisyonan. Alam niyo po, yan nakita niya. Lumuhod sila sa swimming pool, at sila'y nakahilera. Kaayos, nanahimik sila. Ibig sabihin, nakasunod sila sa Diyos. May isip sila, bata sila. Dito po, pag sinabi, halina po kayo, tayo na, unahan na. Di po ba? Bakit? Ano ang pakay? Sapagkat ang bawat isa nagnanais na mauna. Ang bawat isa ay nagnanais na nagmamadali na, makaalis na. Pero dahil isip bata po sila, hindi nila inaalam yung oras, wala silang kamalayan sa oras. Basta masaya sila doon sa kanilang ginagawa. At alam niyo po ba, ang nais ng Ama, maging asal bata kayo kapag siya'y pinakikinggan nyo. Yung matama ninyong nararamdaman siya. Yung matama ninyong nakikita kung anong mabuting ginagawa niya. At may pandama kayong masaya, maligaya sa Kanya. Hindi yung anuman ang handog niya sa inyo, parang wala kayong kaligayahan. Walang kakontentuhan, walang kasiyahan. Ang nais ng Ama, matulad kayo sa batang marunong makontento, marunong masyahan, marunong matuwa, marunong magalak, anuman ang inyong nasa sa inyo. Kaya naman, pag ito naganap na sa inyo, yung may salapi na at napatag ang loob, napatag ang damdamin, ang kaisipan, tandaan po ninyo, wala nang pinakamasaya kayo, kundi kayo-kayo. Tandaan po ninyo, sapagkat wala ka nang aalalahanin. Hindi ka matatakot na ang negosyo mo'y bumagsak. Hindi ka matatakot na mawalan ka ng pera, sapagkat ang patag na isip mo'y nasa sayo. Ang mabuting kalooban mo'y nasa sayo, sapagkat alam mo ang Diyos ay nasa sayo. Kaya naman, saan ka pa magkakasakit ng nervous breakdown? Saan ka pa magkakasakit ng Alzheimer? Saan ka pa magkakasakit ng vertigo? Saan ka pa magkakasakit ng
Para bagang kumakain kang di nabubusog? Parang natutulog kang hindi napapahinga? Parang nagpapahinga kang hindi nakapagpahinga? Wala. Kaya sabi nga, useless ang lahat ng nasa sa iyo. Dahil kapag di ka na mapalagay, kapag di ka na mapanatag, para ka nang may sakit na hindi mo alam at bakit ka nagkakaganyan. Kaya subukan ninyo, tanggapin yung lubos ang Ama, ipatag niyo ang isip niyo, tanggapin niyo ang Kristo na tagapagligtas niyo, at totoong Panginoon ang pagiging marapatin niyong tanggapin, at hindi lamang sa nguso, kundi sa puso. Makikita niyo, malaki ang magiging kaibahan. Malaki ang magiging kaibahan, hindi lamang naiba kayo, kundi maging isip at damdamin niyo. Magandang umaga po sa pahapon, mamaya. At yan ang pawang katotohanan. Ang hindi patagan loob at hindi magandang kalooban, laging naghahabol yan. Laging may hinahabol. Para bagang kulang at kulang pa rin, hambing sa, halimbawa may cheque ka, no? Habol ka ng habol. Meron kang due date. May mga due date ka. May due date, due date, due date, due date, due date. Eh kung cash naman lahat at puro pera na, may habol ka pa rin. May dadalhin doon, may dadalhin dyan, may dadalhin dyan, may dadalhin. Alam niyo po, ay sino bang may gusto niyan? Sige po, pag nahirapan ang isip niyo, sino ba may gusto noon? Ang Ama ba? Hindi. Hindi sinabi ng Ama dahil sa inyong mga kabuhayan ay magbigay kalituhan at magbigay sakit sa inyo. Kundi ang bawat biyaya niyo ay makapagpasaya sa inyo at makapagpaligaya. Sapagkat upang matamasa ninyo at pakinabangan nyo ang biyayang nakamtan nyo. Buhay ba ang Ama? O bakit siya noon nagkaroon ng vertigo? Siya naman mismo po binahagian. Dahil siya'y pagod sa mula Lunes hanggang Linggo. Sa unang buhay nito, tutor. Marami siyang tutorial na ginagawa sapagkat humahabol siya ng pera. Pera. Aral. Doctorate para ma-promote. Isip. Then pagdating ng Sabado at Linggo, o kaya'y araw ng Linggo, ay mag-relax muna, tongit. Sapagkat, ang palagay niya na nare-relax siya, pero hindi, gamit pa rin ang utak niya. Gamit pa rin ang mata. Dahil marirelax ka pa dun ginagamit mo eto card mo, baraha. Hindi ka naman makakapagbaraha ng abnormal ka Gagamitin mo pa rin ang utak mo. Mag-iisip ka kung paano ka mananalo. Tititig ka. Titingnan mo yung mga numero mo. Siyempre, ganyan ang hawak dyan, Ay, marunong siguro si Apo. Walang kaalaman sa anumang uri ng baraha. Subalit, ang tao maraming alam. Ganyan, ilaladlad. Tapos sasarado. Sige ka. Naiihi na, hindi pa iihi. Nagugutom na, pagdala nyo ako ng pagkain dito, susubo. Doon sa harapan, kumakain. Natatai pa nga kumisan hindi muna. Pipigilin. Bakit? Baka hindi ako ang mapusoy. Tama baga? Ngayon, nasaan ang na-relax mo doon? Napuyat ka. Hindi ka na-relax doon. Nandun pa rin yung stress mo, napipressure ka, baka matalo ka. Tama baga? Anong nalibang doon? Halimbawa naman, para ma-relax ka. Kaya naman yung para ma-relax ka. Pagka under ka ng alak, sumakit ang ulo mo, na-relax ka ba noon? Tandaan po ninyo, kaya maraming magagalit sa gawain ito. Yung hindi nagpapakatotoo, magagalit kay Apo Kunching. Sasabihin, nagpunta ako doon para magpagamot, hindi para pangaralan. Patamaan, kundi para gumaling ako. Ito ang paraan para gumaling kayo.
ang masuri nyo kung ano ang dapat na pamamaraan para makarelax sa isip nyo at makapagbigay tapang tatag ng loob para kayo'y magsigaling. O sulong, marami naman akong pera. Maglilibang muna, libang. Sa kakakasino ng iba, marami ang gumanya ng buhay. Paano pang nakabawi? Makabawi ka man, hirap na namang muli. Alin na naman ang mahihirapan? Isip mo na naman, kalooban mo na naman. O anong sinabi mo sa buhay mo? Paano mong mahal ito? Patuloy mong pinahirapan. Kumusta kung dumating yung oras na hindi na pala ikaw, makakausad pa't magkasakit ka na? Yun na ang problemang lalo pa. Hindi na nakabawi, nagkasakit pa. Lalong lumaki ang problema nila. At yan ay nagaganap sa mundong ito. At yan ay nagaganap sa lahat ng tao na kulang sa paniniwala, pagtitiwala sa Ama. Oo, naniniwala, sinasabi. Oo, nagtitiwala, sinasabi, ngunit hindi ginagawa ang kaukulang kanyang kagustuhan at kaukulang kanyang ginagawa. Kaya naman, nakapagpapalito sa halip na nakapagpayapa, nakapagpapawalang isip sa halip na bumuti ang pag-iisip. Ngayon, sinong may sala? Ang Ama ba o tao? Kaya kung ang Ama ang may kailangan, hindi kayo ganyan. Ngunit dahil kayo ang may kailangan, dapat kayong sa Kanya'y manambitan ng matapat at makatotohanan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subukan ninyo. Kapag relax, patag ang isip mo at kalooban mo, sumubo ka lang ng 3 kutsarang kanin, busog ka na. Uminom ka ng 1 basong tubig, masarap na. Subalit kapag hindi relax, ang dami ng ginagawang pang-aliw sa'yo, wala pang kaaliwan. Pakakainin ka na ng masarap, hindi ka pa makontento. Dadalhin ka na kung saan lugar, hindi ka pa masyahan. Ano ang gamot ngayon? Lumapit kayo sa Ama, tanggapin siya ng buong kababaan at katapatan. Gawin niyong marapat na maging tapat ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, hindi kayo gagastos ng malaki para kayo ay gamutin, sapagkat walang gamot para mapatag ang isip at maging mabuti ang kalooban ng tao, kundi Diyos Ama mismo ang kailangan. Hindi masamang lumagok ng gamot. Hindi masamang kayo'y uminom ng gamot. Ang tinuturan sa inyo, walang makapaglilinis ng isip ng tao, walang makapagpapabago sa isip ng tao, walang makapagbibigay kapayapaan ng isip ng tao, maliban ng Diyos na totoo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kapag tinanggap nyo ang Ama ang ganap sa buhay nyo, uminom man kayo ng vitamina, tatalab ito. Kumain man kayo ng para pampalakas, tatalab ito. Subalit kapag wala ang Ama at kapanatagan sa isip at kalooban nyo, anumang ihain sa inyo, walang magiging magandang dulot sa katawan nyo. Kaya nandyan pa rin ang vertigo mo. Nandyan pa rin ang nervous breakdown mo, sapagkat di pa nababago ang kaisipan mo at ang kalooban mo'y wala pa rin nababago. Kaya ang kailangan mabago, Ama ang manguna, Espiritu Santo, maging templo tahanan ng katawan nyo, at di man kayo magsalita, wala man kayong sambitin, mapagbabago niya isip nyo at damdamin. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At sa Diyos din makukuhang tapang. Isang kwento na lang po at ito dinaratal. Habang patungo po roon, pinag-uusapan nila yung
mga pinagdaraanan. Kasi sabi nila, masarap po eka sa talagang, ano ba yung sinabing lugar sa Mindoro? Ay, naku, sabi ko, kung hindi misyon, hindi ko kayang tumawid sumakay ng bangka para lumipat ng isla. Hindi, sa may Puerto Galera. Ay, naku po, kako. Pag hindi misyon, hindi ako pupunta ron kung pasya lang, sapagkat hindi ko kaya sumakay ng bangka na para ako'y pumasyal. Kaya lang po ako nakasasakay ng bangka, ako'y pinakaduwag na yata. Dahil kapag sinidlan ako ng tapang at ito'y atas at misyon, wala akong kagatol-gatol, wala akong iniisip na baka tumiyab ang bangka, wala akong iniisip na baka salpukin kami ng alon, tulad ng kaganapan sa Ilocos. Santambak kaming isang sakay kung wala ka sa espiritu nun, at pagkatapos ganon, naku po, baka isa na ako nagsusumigaw sa kalukang isip at naku, baka hindi na tayo makabalik Kaya ako po, kung sa larangan na lang ng pamamasyal, hindi ko minimithing magpunta sa lugar na sasakay pa ng bangka para pumunta dun sa kabilang isla at maganda ang dagat doon. Never kong ginawa yon sapagkat hindi ko po kayang maglakbay ng nakabangka. Malulain ako Malulain ako. Subalit kay buti ng Ama, lahat ng hindi ko kaya noon, pinaging dapat niyang danasin ko upang mapatotohanan kapag siya pa lang naghari sa iyong katawan, totoong-totoo yung salita niya, ang di mo kaya, ipakakaya niya. Yaon lamang po at naway pagnilayan ninyo upang wag niyong masabing hindi ko po kaya Kung Diyos ang sumasa inyo, kaya niyong di nyo kaya. Magandang umaga po sa pahapon mamaya. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya wag mong sabihin hindi mo kayang magbago. Kapag tinanggap mo na ang Diyos sa puso mo, kapag siya nang naghari sa buhay mo, walang hindi mo kakayaning magbago. Kayang-kaya mong magbago sapagkat hindi ikaw ang magbabago mo. Hindi ikaw mismo ang magbabago. Ang Diyos ang magpapabago sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, nang magdesisyon kang tanggapin mo siya, ikaw mismo ang magtataka. Aba, sa dating buhay kung mainipin ako sa biyahe, susuriin nyo yan, masusurin nyo yan. Sa dating buhay ko, pag matraffic, inis na ako. Bakit ngayon? Kampante lang. Patag lang kahit napaka-traffic. Alam mo, makakauwi ka rin, makakasadyat ka at makakarating ka sa paroronan mo. Nagkaligaw-ligaw ka na, wala ka pang pagkabagot, pagkainis. Ganyan ang pagbabagong gagawin sa iyo ng Diyos mo. Na tinutoo, nakipagtotoo, at nagbigay pagbabago sa iyo. At sa dating buhay mo, may narinig ka lang na nakakagalit, inis na inis ka na. Ngunit, nang tinanggap mo ang Diyos mo, wala ka ng pagkainis. Malaman mo man ano man sinabi, natutuwa ka dahil alam mo, ito ay pagdalisay sa iyo kung gaano ka na naman niya makikita sa pagtitimpi mo. At sa dating buhay mo, pag may naramdaman ka, aray, binibinyagan mo na, may cancer yata ako. Kumislot lang yung utak mo, sobrang pagod na ng ugat mo, Diyos ko, may cancer na yata ako. Binibinyagan mo na yung sakit mo, wala pa naman sa'yo. Kaya nang pasuri ka, bininyagan mo, mayroon na. Huwag mong binyagan para hindi ito maganap sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? At sa dating buhay mo, pag masarap, pag gusto mo, sinasabi na sa yung bawal. Masarap Hindi ko mapigilan Kapag nasama ka na, kakain ka, titikim ka lang, pero hindi ka magpapalabis na sasabihin mong, gusto ko masarap Kundi, ikaw mismo may pagtitimping, tikim lang. Hindi ka palalabis sapagkat alam mo, ikaw rin ang mahihirapan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At sa dating buhay mo, kapag may gusto kang gawin,
Kahit na sabihin sa'yo, huwag mong gagawin yan. Eh bakit gusto ko? Nang napagod ka, reklamo ka ng reklamo, sinabi sa'yo, huwag mong gawin yan. Eh magaling ka, nagmamagaling ka, di bahala ka. Buhay ba nga ma? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Kung dating sa buhay mo, gutumin ka, nang matanggap mo ang Ama, mas gusto mo pang kumain ng mga salita niya. At kung sa dating buhay mo, hindi ka marunong namang magutom, parang punong-puno ang tiyan mo, nawala lahat ang hindi magandang pakiramdam na ito, tinama ang pagkain mo. Kung sa dating buhay mo, marami kang hinahanap na magmahal sa iyo, nang makilala mo tanggapin ng Ama, sapat na ang madama mong mahal na mahal Kanya. Kaya, sa dating wala kang pakialam sa kapwa mo at hindi ka marunong magmahal, ikaw mismo ngayon ang nagpaparamdam na magmahal ng kapwa mo. Sa dating buhay mo, wala kang pakialam, basta ang gusto mo ay sa'yo lamang. Subalit nang napagbago ka ng Ama, may malasakit ka na sa kapwa mo.
Sa dating buhay mo, kapag ginusto mo at pinigilan ka, galit na galit ka. Subalit nang nakimtan mo na ang Ama, lahat ng binabawal sa iyo, pinagninilayan mo. Sapagkat hindi naman lahat ng taong nagbabawal sa iyo totoo sa iyo, kaya susuriin mo ang nagmamalasakit na tao at nagmamahal na tao sa iyo, pakikinggan mo sila. Sapagkat alam mo na ngayon kung sino ang totoong tao sa iyo at kung sino ang nagkukunwari lamang pakikitungo sa iyo. Kung sa dating buhay mo, kilala mo ang kapwa mo, masigit mong makikilala nang makilala mo ang Ama. Sapagkat pag-iisahin niya ang lahat ng totoo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat nagkakaisay masaya at maligaya sila, sa palagay man ng kapwa nila ay mga baliw, siraulo sila. At sa dating buhay mo, wala kang gusto kundi ang masunod ay ang sayo. Ngunit nang tinanggap mo na ang Ama, ang gusto mo'y sundin ay siya. Sapagkat alam mo, kapag siyang sinunod mo, mapapabuti ang buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya manalig ka. Kapag may pera na kayo, manahimik kayo. Kapag wala kayong pera, manahimik pa rin kayo. Magpapalito ka, magpapagulo, magkakapera ka ba? Hindi, pantay lang. May pera at wala. Ngunit kung minsan, ang walang pera at mayroong pera, parehas din. Para silang nalilito. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagharian kayo. Ang pinakamasarap, bawat araw, may kapayapaan ka, patag ka, sa bawat pagigamo, ang inisip mo, Diyos ko, tama ko, salamat sa maghapon, at ngayon po'y gabi na. Sa aking pagtulog, ikaw ang manguna. Nagising ka na naman, Diyos ko, salamat po't pinaimbing mo ako. Ikaw po ang lakas ko at kalasag ko. Gusto ko pa pong matulog, tulog ka na naman. Nang magising ka, Diyos ko, salamat pinagbigyan mo ako. Kung umaga na, Diyos ko, ituro mo sa akin kung anong gagawin ko. Sumayin niyo ang kapayapaan. Simple lamang. Napakahaba mong manalangin, isa man walang pulko sa puso mo. Kaya isa man sa dinulog mo, walang narinig ang Ama. Ay pinagpapala, ka, ako mahal ako ng Diyos. Hindi lahat ng pinagpapalay sinasabing mahal ang Diyos, mahal nila ang Diyos, at mahal sila ng Diyos. Sapagkat, kapag marami kang puhunan, marami kang magagawa. Marami kang mabibigay, marami kang gagawin. Ngunit ang tanong, saan mo nararamdaman na mahal ka at mahalaga ka sa Diyos? Kapag napapadaman niya sa'yo kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi ngayon at walang pagpapalay, hindi sila mahal ng Diyos. Kaya naman, ang mga nakakadama na mahal sila ng Diyos, pinagsusumikapan nilang ang nararamdaman nilang Diyos sa puso nila ay wag nang maparampa. Kaya naman, mayroon at wala, parehas lamang kapag ang Ama ang sa puso't isip ng tao. Pagpalain kayo. Halina kayo mga kaps, pakipamigay nyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, ang bawat araw, kailangan mo ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kapag naghari sa iyo ang Espiritong buhay, buhay na ang pag-asa mo. Pagpalain kayo. Halina kayo, mga mahal ko.